yung mga train ng ating valve clearance. Kailangan maglaro sila para kita natin kung okay ba yung ating pagkakatune. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabisik, so meron tayong gagawin dito na dinala sa atin, Maton 150. So tune up natin yung kanyang valve clearance kasi napansin na may-ari na may lagitik na siya. Kaya yan, tinatanggalan natin yung tatlong bolt sa kanyang cylinder head cap. Alright, so pag napansin nyo, yung motor ay medyo humina na sa hatak, pwedeng sa valve clearance din yan, no? Maluwag na yung kanyang valve clearance. Kaya ayan na nga, tatanggalin din natin yung kanyang dalawang cap sa kung saan ay titignan natin yung ating timing mark. Ayan, iniikot na natin mga kabasic. Habang iniikot natin yan, titignan natin yung kanyang rocker arm. Pag nag-exhaust na yan, tapos nag-intake, yan yung time na kung saan magko-compression stroke na siya. At titignan mo dyan sa slot, okay, yung T-mark. At dun sa ating slot dyan sa may crankcase natin. Alright, tapat nyo yun at yun na, umuuga na nga yung kanyang mga tappet screw. Okay, yan. Kanyang clearance dyan, both intakes and exhaust. Alright, bago natin i-tune up mga kabasic yung kanyang valve clearance, i-check muna natin 15mm to, no? 0.15 mm. Kasyang-kasya ang 0.15, ibig sabihin maluwag na talaga yung kanyang valve clearance, you know. Kasyang-kasya ang 15mm, 0.15 sa intake. Pero din, lumulusot din sa exhaust, lalo na, yan. So, ito mga kabasic, sa mga ganito mga kabasic, ang ginagawa natin is 0.05 mm yung ating nalagay na valve clearance. Alright, so yan, 5.05 mm, both intake and exhaust dito sa Maton. Okay, right, siyempre luwag na luwag yan, so i-adjust na natin. So siyempre naka-top dead center tayo bago natin i-adjust itong ating valve clearance. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan mga kabasic, ayan, luwagan yung nut and then higpitan yung ating tappet screw. Tamang higpit. Tapos saka natin ilak natin ulit, kontrahin natin para hindi sasabay yung ating tappet screw. Yan. Check ulit natin kung hindi nagbago. O kulang. Yan. Yan, good na ang exhaust natin. Yan. Sa intake naman. Ikot natin ulit ng isang cycle, i-tap din ulit natin para tingnan natin kung nagbago yung ating clearance or hindi na at okay na tayo. So, ganyan din siyempre, kailangan natin paglaruin muna ito para umayos yung talagang cycle or yung ating pag-move ng ating mga parts from the cam gear to cam follower to push rod to rocker arm. Yung mga train ng ating valve clearance, kailangan maglaro sila para kita natin kung okay ba yung ating pagkakatune. Kasi minsan, nagmamadali ang mga mekaniko, hindi naayos yung pagkaka-valve clearance niya. So, para sure tayo, ganun ang ginagawa natin. So, on natin. Alisin muna natin itong spark ating cap para hindi umandar. Okay, top dead center natin. So, yan, top dead center na ulit. Check natin ulit yung kanyang clearance. Ayun.
Yun. So ayan, hindi nagbago yung ating adjust. Okay na siya. Pailan na natin yung higpit niya. Okay naman. Okay na. So, ganun lang tayo mga basic para sure tayo. Basa natin. Mas bumuo yung kanyang tunog. Pansinin nyo, malamig pa yan pero maganda na yung kanyang idle. Accelerate natin. Pero, lumakas yung tunog niya, bumuo. Yun ang kagandahan pag na-tune up tayo. Okay? Yan. Yan mga kabisik, oh. Wala nang nagitik. Alright, thank you so much. God bless.